Tungkol doon sa healthcare. Kasi yan nga, yung nanay ko kasi mga par is natake sa sakit na ang tiyan, masakit yung tagiliran niya. So isinugod siya sa ospital kasi talaga namimilipit siya sa sakit. And akala nga namin appendix yun. Diba masakit din yung appendix. Pero nung ma-check, sabi ng ano daw, kidney stone. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par. Pasok ulit tayo mga par. Kape. Bumili ulit tayo kape mga par. Tim Hortons ulit tayo. As usual, tatagulin natin yung baso para magamit natin ito bukas o hanggang Wednesday, Thursday pa. Okay pa yung baso. So yan, Tuesday ngayon mga par, no? Hapon wala tayong pasok kasi yung Thanksgiving Day dito sa Canada. So yun, happy Thanksgiving Day uli sa lahat na nandito sa Canada. Siyempre tayo papasalamat dito sa Canada. Malamig talaga mga par. So thank you Canada sa lahat ng opportunity na binigay mo sa amin na nakapunta kami dito. So maraming salamat Canada. And siyempre thank you Lord. And yun, sana maging mabait si Canada pa sa amin, makuha namin yung aming inaasam permanent residence mga par. So wala pang kasiguraduhan yan, pero siyempre pinagpipray natin yan na sana makuha natin yan mga par. Siyempre pagsisikapan natin yan. Yun, happy Tuesday sa lahat mga par. And shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan dyan dito sa Toronto at siyempre sa Pilipinas mga par. Shoutout sa lahat, shoutout. Tantay dito. So yun, may ulit mga par. Kain ko lang yung pass. Nga pala mga par, hindi ko na nakita talaga yung card ko, yung pang time in card ko. So hinahanap ko na kung saan mga par, sa higaan ko, doon sa upuan, sa bag, sa cabinet. Wala talaga mga par, siguro nailaglag ko talaga yun. So yun, sasabihin natin sa Peter ngayon, sa supervisor namin na naiwala ko. Pero sinabi ko na anong Friday doon sa secretary na naiwala natin yung mga par, yung card natin. So ngayon sasabihin ulit natin kay Peter para lista tayo kasi baka hindi tayo malista kasi magta-time in tayo mga par, baka hindi tayo makapag malista sa timing. So sabihin mga par, natin yung bus. So good morning mga par. Good morning ulit, no? Dito na tayo sa ating trabaho. Nakalakad na tayo papasok mga par. So yun mga par, dito na tayo sa trabaho. Dito sa may maliwanag para mapagkwentuhan tayo mga par, no? And yun, nga pala mga par, excited na ako sa ilalabas na policy nila ngayong November 1, kasi di ba maglalabas sila ng mga
bagong policy. So excited na ako kung anong bago mga par, no? And susubaybayan natin yan kasi yan yung ano natin, makikita natin doon mga par kung ano yung ilalabas nila ng mga bago na siyempre kailangan nating sumunod doon, kailangan nating aralin yon para hindi tayo sumablay mga par, no? Para ano pa rin tayo, sumusunod pa rin tayo sa policy na kanilang ilalabas. So yun, bukod sa nagbabasa kasi ako doon sa may website nila mga par, no? Sa mga gusto malaman yung full details, no, ng mga bagong policy, punta lang po kayo sa website sa canada.ca. Nandun lang po lahat mga par, basahin nyo lang po doon, naka ano na yan, post na yan. Pero yung bago mga par, yung November 1 na ilalabas nilang bagong policy, wala pa. So hinihintay natin yun, inaantabayan na natin yung mga par kasi kailangan talaga nating laging updated sa mga bagong policy dito sa Canada mga par, para hindi tayo yan, no, makawala sa ano, baka hindi natin alam nakalabag na pala tayo or mayroon pala silang bago na hindi natin kailangan gawin pero nagagawa natin, na nalalabag natin yung policy nila par. Yun ang ayaw natin gawin, no? So ayun, kung ano pa man yan mga par, no, kung ilalabas nila, talagang susunod tayo, wala na tayong magagawa dyan kasi yun yung para sa kabutihan ng lahat. At yun yung nakikita nila mga par na maging paraan para makontrol nila o maging okay yung Canada, kasi sila naman talaga yung nag-iisip ng mga par, sila yung nagpapatupad ng mga batas dito. And syempre yun yung nakikita nila na ikagaganda ng Canada is talagang ano ng ekonomiya sa mga tao, sa mga citizen dito. Yun ang masusunod mga pato, at yun ang susundin natin kasi tayo is temporary pa lang naman dito. And para sa akin mga par is medyo ano pa tayo, wala pa tayong karapatan talaga na mag-demand, para sa akin mga par, mag-demand or kung ano-ano sa gobyerno dito kasi temporary pa lang tayo. Yun. So pasok lang tayo mga par, and sasabihin natin sa supervisor natin na wala talaga natin yung ating card, no? So mamaya uli pag out natin mga par, no, kwentuhan tayo. Peace. Yun, alam na mga paruwian na. Malamig. Hindi pwedeng hindi mag-jacket mga par. Malamig na talaga. Parang maulan ah. Parang naambon pa. Baka ubuhin tayo mga par. So yan yung Martes natin mga par. Smooth lang. Smooth na smooth yung Martes natin ngayon. So trabaho lang tayo mga par. Ayun, maulan nga. Maambon. Mainit pero maambon. Ayan. So ayan oh. Yung kay ano pala yung asawa ni Crystal, yun si Marvin. Nag-apply siya, no? Inikot niya yung alas buong Saskatchewan, no? Pumunta siya ng Saskatoon, Regina, nag-apply siya sa yung isa pa, Boss Joe. Nag-apply din siya. Yan, siguro nakahanap siya doon. Marami siyang pinasahan na mga pare, mga company resume. So siguro naman isa doon is tawagan siya. So yun
ito talaga yung daily life natin mga par. Ano na to, lagi na tong ito, lalabig pa to mga par. Wala pang snow to, wala pang snow pero malamig na, mahangin. Problema, malayo yung nilalakaran natin. Uy, yun sana, 80 po. So, yan may share ko lang mga par, no? Kasi yung nanay ko pala sinukod sa hospital sa Pilipinas. So napag-fine na siya mga par, ilang araw na, nakapagka-araw na yata ngayon. Lumilipit sa sakit sa tiyan mga par, no? So akala namin appendix, siya pala kidney daw mga par. Baka may kidney stone. I-check pa yung ihi niya kung ano ba. So yung ano, yung gamot ng kidney mga par, no, yung nire-reseta sa kanya mas napakamahal. Sabi ng kapatid ko 1,000 raw ang isa, pero dahil sa senior na nga 700 na lang. Pero isang tableta yun mga par, no? Ganun ka mahal. So biruin mo 700 ang isa mga par. Tapos pag doon ka nagtatrabaho, ang isang araw mo lang minimum doon mga par, wala pang 700 yata. Kaya mahirap magkasakit talaga sa atin mga par. Totoo na, lalo na yung magulang ko. Ang nanay ko kasi mga par, no, 65 years old na. Tapos may tatay pa ako 75 years old. So, yun yung inaano ko mga par, na pag nagkakasakit kasi nga walang ano mga par, walang healthcare. Yung inaasahan na yung PhilHealth or yung sa senior mga par, no? Pero hindi talaga yun covered lahat, nababawasan lang konti mga par. Hindi katulad dito na yung healthcare dito maganda, so wala ka talagang mabayaran. So dito mo makukumpara mga par, no? Healthcare sa atin saka dito. Mga par, dito na tayo Shepherd Jang, lakas ng haki. Isa natin para mabot tayo sa lakas yata. Uy, tawid na mga par. Uwi natin to, sayang to butan pa natin yung kasunod na bus. Kailangan natin maging matibay sa lamig pa pa. Huwag natin ang paraan to kasi malamig na ng palamig So itong jacket ko nakapula nga par, okay naman to. Naka t-shirt nga lang ako sa loob Hindi siya inaano. Nakabili na rin pala ako ng ano, ng tawag dito yung ano, gloves. Maganda-ganda rin yung gloves na nabili ko mga par. Ano ba yan? 94? Ito mga takbuhin ko lang mga par. Baka 94 yun sayang. Sakay na tayo dyan. Siya, dito na tayo mga par sa Scarborough Town Center. Papaludan natin yung resto card natin kasi wala nang load. Lagyan natin ng load dito pinapaludan to mga par, no? May paludan natin.
Ito mga par, paludan muna natin. Ito pala mga par na LED fans. $25. $20 na. Tapos naman 25. Cash. Ang receipt is yun, pasok. This update. Sweet. Tapos na pag-receive. Yun, 25. Ito na. Pwede natin presta. Yun, dito sa pinatanong ako. So ayan, napaludan na natin yung presto card natin mga par, no? Punta lang tayo ng Walmart kasi may pinabili si Mrs. na ano, avocado, ano pa ba yung pinabili? Dishwashing liquid, tsaka yun, nakalimutan natin, tatlo yun eh. Avocado, dishwashing liquid. Mamaya tawagan ko na lang si Mrs. kung ano pa yung pabili. Nakalimutan natin yung iba. Baka may ano pa. Ito, dishwashing liquid. Meron pa yung isa eh. Tatlo yun mga par. Din tayo sa paglalakad. So yan, maraming salamat sa nag-comments, no? Yan sa vlog natin, marami siyang sinabi yung pagka nagbibilang na yung stoplight, huwag nang ipilit tumawid kasi yung iba daw masasakyan hindi naka winter tire, delikado. So yun, tsaka yung dry ice, dahan-dahan kasi madulas mga par. So yun, marami rin tayong natutunan talaga. And yun sa mga nanonood mga par na matagal na dito, no? So nagpapasalamat tayo sa nagbibigay sila ng tip, mga tips tungkol dito sa mga buhay-buhay dito mga par. So talagang tayong bago, kailangan natin yon kasi hindi pa natin alam yung mga par. Sila kasi matatagal na rito kaya alam na nila yung mga yun, kaya nagpapasalamat tayo at sinishare nila. Yun din yung isa sa kagandahan na nagbablog mga par, no? And pag may mga kababayan tayong papunta, yung mga bago, yun, mahilig manood ng vlog, marami silang makukuhang mga tips mga par, mga idea tungkol dito, kung dito sila pupunta sa Canada. Kasi ayun nga, may mga talagang taong handang tumulong mga par. Marami pa rin mga Pilipino na handang tumulong, mga mababait. So yun, hindi naman lahat mga par na hindi maganda. May mga Pilipino talaga rin na mababait pa. So dahil na ako Walmart mga par, na Walmart. Ito lang binili natin mga par, gatas, itlog, tsaka avocado. Malay distance pa rito. Ito yung pure foods mga par. Transportation CSM.
Boy Bawang. Mga Filipino Asian na rin dito. Mangga oh. So masarap yung magbangga mga pan. Bili tayo kahit dalawa lang. So yun mga pan, nakabili na tayo. Bumili rin ako mangga. Sarap pa yung mangga, may bagoong ako doon mga pare. Saka yung ano ginamos. Sarap din to. Ano, kainin ko mamaya to habang nanonood. Isa masarap din kasi. Itlog mga par, lagay ko lang sa likod ang bag. Hindi siguro mabasag. Dapat pala magdadala na lang ako lagi ng ano, yung grocery bag mga par. Marami kasi sa bahay, tambak na rin doon. Dapat magdala na lang kasi minsan may biglang may bibilhin eh. Tapos pag marami, bibili ka talagang bag tapos tambak na naman doon. Lagi ako magdadala na lang. So yun, mabalik tayo sa kwentuhan natin mga par na tungkol doon sa healthcare. Kasi yan nga, yung nanay ko kasi mga par is natake sa sakit ng tiyan, masakit yung tagiliran niya. So isinugod siya sa ospital kasi talaga namimilipit siya sa sakit. And akala nga namin appendix yun. Diba masakit din yung appendix. Pero nung ma-check, sabi ng ano daw, kidney stone. So talagang sa sakit tapos mawawala mga par, no? Kailangan niyang anuhan ng pain reliever. So 4 na araw na siya naka-confine mga par, nasa hospital sa amin. And yun nga, walang bakante yung ano mga par, walang bakante yung murang, ano bang tawag doon, yung ward na mura. So private siya inilagay mga par, yung may kwarto. Nga, comfortable naman, mayroong TV, may sarili kang CR, solo mo lang. Kaya lang mahal lang per day mga par. So kagaya ng nanay ko, mga magulang ko mga par, na wala rin talaga, walang ano, insurance, o walang healthcare, wala lahat mga par. So ang meron niyang siya yung sa senior. Kasi ang senior mga par, automatic na yan sa PhilHealth. Yun na yun yung ano nila, bawas yung senior mga par. So yun nga, 4 na araw na siya sa hospital mga par, naka-confine. And siyempre alam mo na, pagka semi-private kasi mga par, medyo mahal talaga yan. Tulad ngayon mga par, 2 doktor ang umano sa kanya, sa kidney, tsaka yun sa specialist sa kidney daw yun mga par, tsaka yung sa ano, yung regular, yung sa na umiikot sa kanya. So inaasahan namin na mga par na mahal talagang mabayaran yan. So sige lang, pinagtulong-tulungan namin magkakapatid para lang okay si mama mga par. So nung isang gabi medyo ano siya, masakit na naman, tapos in-injection na uli ng pain reliever. Biglang nahirapang huminga mga par nung isang gabi. So hindi namin alam kung na-overdose dun sa ano na yun. Talagang hinandaan siya ng oxygen.
Kasi hirap daw siyang huminga. So yun, yung nanay ko mga par, 65 years old na. Yun nga, ngayon yung araw medyo okay na naman siya. Kaya lang yun nga, naresetahan mga par ng gamot na napakamahal. Ang isang piraso mga par, 1,000 mahigit. Isang piraso lang yun. Tapos dahil may senior siya, naging 700 na lang per gamot mga par, no? Isang piraso. So hindi ko alam kung ilan ang bibilhin yan, kung ilan yung kailangan niyang inumin. And chinecheck pa yung ihi niya mga par, no? Kung ano ba talaga yung problema. May UTI din pala yung si mama. So marami na talaga siyang bawal siguro ngayon pagkain. Yun naman mga par, no? Yun yung mahirap sa atin pag wala talaga tayong healthcare. Karamihan naman sa atin mga par, walang healthcare dun, kasi nga yung kinikita natin halos sakto-sakto lang. Ang pinakaano lang natin mga par is yung PhilHealth. Yung PhilHealth naman, pag tumagal ka sa ospital, kunti lang mababawas mga par, hindi nga nangalahati sa bill mo. So malaki pa rin ang babayaran mo. And yun, kung lalapit ka naman sa may mga naman mga par na pwede mong lapitan, kaya lang siyempre babayaran mo muna yung sa ospital kung pwede nang ilabas yung pasyente, kasi dadagdag din yun mga par, no? Kasi isang araw na hindi siya may labas, dadagdag sa bill mo yun. So yun, mahirap talaga mga par. Kaya yun yung inaalala ko sa magulang ko, kasi walang pagdating pag nagkasakit mga par. And siyempre matatanda na sila, mahina na yung katawan. Pero yung pinagsisikapan namin mga par na talaga may raos, kasi siyempre magulang namin yan, hindi namin yan pwedeng pabayaan. And yun nga, medyo nahihirapan ako mga par, kasi siyempre bago pa lang kami dito sa Canada. Yun naman, alam naman natin, minimum lang din sinisweldo ko rito mga par. Di katulad sa barko. Pag nandoon kasi ako sa barko, medyo malaki-laki ang sweldo mga par, no? So wala tayong problema pagdating sa mga ganyan pag may emergency, kasi malaki ang tapos wala naman akong gastos doon sa barko mga par. Dito kasi syempre meron tayong bill na binabayaran din, tapos syempre yung pagkain pa natin, so marami rin tayong naalala mga par. Ayun, pero may raraos namin yan mga par. Kami naman is matiisin naman, and ganda lang sa amin magkakapatid mga par, tutulungan talaga kami. Hindi naman kami lahat may pera mga par, pero yung ibang kapatid ko, sila yung nag-aalaga doon, sila nagbabantay kay mama, naghahati ng pagkain ng bantay. Tayo, nagpapasalamat din ako sa nagbabantay, asawa ng kapatid ko, na siya yung nag-ano kay mama, kasi yung ibang kapatid ko may mga anak na, may mga trabaho din. So yun, yun nga ang mga parang hindi katulad dito sa Canada. Pag once may healthcare ka, wala kang babayaran. Although maraming nagsasabi maghihintay ka na matagal, pero at least libre pa rin. So wala ka pa rin babayaran kahit piso daw mga par, or may gamot ka pa na binibigay nila. Hindi ko pa naman nasubukan, bali-balita ko lang. Pero yun nga, nababalitaan ko mga par, wala talaga. So ang lang, medyo maghihintay ka na matagal, pero wala ka lalahanin na babayaran mo. Once na pumasok sa ospital, libre, di ba? Yun yung kagandahan ng mga par. Mas maganda pa rin dito sa Canada talaga. And sana magkaroon din sa atin ng ganyan sa Pilipinas. Siguro matagal pa mga par, no? Pero yun, sana hoping tayo na magkaroon din ng ganyan sa Pilipinas. And yan,
Dito na kami sa bahay. Dito na ako sa bahay mga par. Saan pasok lang ako. Malamig din. Oh, mamaya ulit mga par. And siguro mga par, dito ko natatapusin ang aking vlog. And maraming salamat ulit sa lahat ng sumuporta sa ating mga videos and sa mga darating pa mga par. So, shoutout sa lahat. And siguro dito ko na muna tatapusin ang aking vlog. And we'll see you in the next one. Bye! Peace!